teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Good morning, everybody. And again, welcome to another episode of Awit ng Pag-ibig, kung saan may mga kwentuhan, may mga insights, may mga tawanan at iyakan, lahat na, nagsama-sama na. Subalit ang lahat ng ito ay upang bigyan ng papuri at parangal ang ating Panginoon. Sa bawat salitang namumutawi ng mga taong nakaupo dito at nagbibigay luwalhati sa Diyos, iisa lamang aming layunin na tanging ang pangalan ni Jesus ang siyang maitatanyag sa aming kalagitnaan. Of course, I have Sister Farah and her son, si Nico, who will be with us for the next hour or so. But meanwhile, let's have an opening prayer muna. Ama, maraming salamat po muli sa iyong kadakilaan, sa iyong habag, kagandahang loob, kapangyarihan at kabanalan. Muli, Ama, samahan niyo kami, for we are nothing without you. And let every
words that come from our mouth be pleasing before you. Gamitin niyo po ang aking mga kapatid na ang kanilang patutuoy tunay na magbigay luwalhati sa pangalan mo. Muli po, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Yeah, good morning. So, bati mo na, Sister Farah. Bati mo na. Sino gusto batiin? Magandang umaga po sa inyong lahat na minamahal ng Diyos sa araw-araw. Kamusta po kayo? Ayan. So, Brother Nico. Magandang umaga po sa inyong lahat ho. Oh, napakahaba. So sa umagang ito ay we would like to explore, no? Of course, Sister Farah has been what they call this, it's part of this aliw, no? Awit even before, no? So ngayon naman pag-uusapan natin is of course later we'll be more focusing on her son. Pero gusto ko ng update mo eh. How are you now? It has been 7 years since Since 2018. So it's roughly around 7 years. 7 years since Turning 8 this year. actually. your brother husband has been with the Lord. So, how is Sister Farah now? I can't say completely happy in that sense because hindi po, it's never gonna be the same. Pero I could say that it's an adventure walking with God right now. Parang, what's up, Lord? What's the next step? At least nandun ka na sa area ng ano na susunod. So you have moved on, no? In a sense. Forward is the better word for that, I guess. Okay. So you have moved forward. So anticipating the things that the next chapter. Maganda yun, ano? That is very important, no? Grief is also important. Na mahalaga na we go through the process of grief. Walang masama doon, no? It's healthy, something that we need to learn from. So hindi lang siya negative in a sense na nalulungkot or whatever it is. But we need to learn even from grief. And you went through that. And because of that, ito ang resulta, no? Nasabi mo nga, moving forward. And now, looking forward, natay ka na ngayon. Okay, Yes, nanay na. I have a new tatay label. na. So, can you just share with us some of the challenges being the nanay and the tatay at this point in your life? Oo. I guess the most po na pinaka-obvious is yung pagdating sa discipline. Sa discipline? Oo, dati parang kaming teammate, bad cop, Sino good ba ang cop. disciplinarian talaga? Ako. Okay. So, no problem. Sige, No, sige. but I guess when it comes to putting things in perspective po, yung parang pag may ini-implement, may taga-explain. So I do the same. Okay. So, may tawag dyan, bad cop, good cop. Oo, You're the ako bad yun. cop. Ngayon, both na. Dalawa Oo. na ang badge So you have to ko ngayon. balance everything. How It is. hard or how is it? Ever since naman, ang discipline namin is more on the character aspect of the children. And But right now, how do you do it? how do I do it? Ito po, isang classic or very practical example is kapag they get into trouble, rather than I would say, bakit mo ginawa yan? I would Okay. always tell them that we've raised you well and wise, so I know you'll make the right decision. And this is something that you have to consider. So yun po yung naging course ng discipline na meron ngayon na it's more a conversational type. Yeah, at this age, no, talagang kailangan nga ay you should be able to communicate sa mga bata in a sense that hindi na yung parang looking down on them as kids, but you start treating them as young adults. It's more para pong consultation na ang klase. Talaga? It's, Ganun ka ka-democratic? pwede silang mag-express kung ba't nila ginawa yung certain decision, but there are certain boundaries why I am being mom. Parang Okay. ganun. Ang maganda niyan is you're giving them more freedom to express themselves given the certain boundaries na Opo. mahalaga sa iyong buhay. So, bilang parent, no, you try to balance everything and you make things easy. But ikaw bilang isang, how would I call it? Would I call you housewife? Okay, as a housewife, right now, who is going through all of this, how are you balancing everything else as far as your personal life is concerned? Yeah. Actually po, even before, I'm the one managing our business. Okay. Ang nasa grassroots ng business namin. Kumbaga ikaw yung Benji. hands-on. Ako yung hands-on. Okay. Tapos si Benji yung nag-i-implement.
Ah, So okay. so we discuss it together, pero ganun po yung movement nung sa negosyo. But right it's like now, that. But right now you are it's the policy maker at the same time Yes. you're the implementer, di ba? Paano? implementer. I'm glad that si Papa po ay kasama namin. So ngayon siya yung pumalit Brother Mike. Brother So Mike. siya yung pumalit dun sa nag-e-execute nung the plans come from me, consultative ang dating po. Parang ganon. And then I would discuss it with Papa. And then siya po yung nasa ground, sa the Okay. nitty-gritty of our Okay. business po. At least dun sa nandun yung Plus support Life. system ng family, Opo, which is very... which How did the church help you heal? That's way like 95%. Can It's you I mean, when I say elucidate 95%, kasi I believe all of us po ay pinagdadaanan yung iba-ibang klase ng storya sa buhay. And I guess at some point in our lives, lagi itong mahirap or ang hirap pasanin mag-isa. So, how yung did the sa church contribute? Po, hindi lang kasi yung word ni Lord makikita mo, parang akala mo ikaw na yung nakapasan ng mundo. Tapos may maririnig kang kapatiran na parang, mas grabe itong pinagdaanan nitong... Ikaw, yung Oo, yung pinagdaanan. Minsan akala lang po natin, ang nakukuha nating inspiration ay sa sinasabi ng pastor, pero malaki rin po pala yung factor na merong kang can I say this in English? Something that you belong, a church, a community that you belong to, because that's where the support has helped me in going through the deep parts, sad parts of our lives. Totoo yan. No? Sabi nga, carry the burden of one another. And the church is actually plays a major role on that. Very Maganda yung much. sinabi mo, no? Yung sense of belongingness na, okay, I might be grieving personally, but there are people around me who pray for me, who Yes. who right. encourage me in all these situations. So parang hindi ka nag-iisa sa journey mo, all the while you know na hindi ako nag-iisa dito kasi may mga tao sa paligid ko, well, not directly supporting you, but alam mo yung confidence na alam ko nandyan sila, kahit di mo nakikita. Alam kong pinagpipray nila ako kahit hindi magsabing. So, kaya ko tinasabi ito. Kasi I want people to see how important for a person to belong to a church and to Yes. commit oneself to a church. Kasi without that, sabi nga, walang Kristiyanong soloista, at totoo yung pag sinolo mo yung problema mo, ay babagsak ka talaga. So in your case, nakita ko rin yan. Nakita ko may istorya ng buhay mo na you would always come to the church. Minsan hindi naman for anything. You just want to be there. Yes. Right? And if you're going through, siguro sa karamihan po, if you're going a very difficult problem, run to the church where God is there. Diba? Like for us, it's comfy kasi hindi po kasi madaling dalhin ang anumang mabigat kung sosolohin. At So saka, you always run. right. At saka kagandahan sa church is you can trust your life to them. You can tell them even some of the, kahit sa atin, di ba? You tell me some of the intimate things which will help you. Alam nyo kasi sa church, minsan hindi naman yung, kami magsusolve ng problema mo. Hindi yun That's eh. right. It's more of nakinig ka. May kakwentuhan nga ako one Sunday na pagkatapos doon, hindi naman na-solve yung problema niya, but she just told me, salamat nakinig ka. And that's what you're saying. Sometimes hindi po kailangan ng solusyon sa problema, pero yung meron kang ideya na meron sa yung nakikinig na hindi ka huhusgahan, kundi i-encourage ka Correct. at mamahalin ka for who you are and what you're Correct. going through. I have that experience, I don't know. Merong isang kapatiran natin na actually kasama siya sa CSM before na he got involved with drugs. Long story short, it was a very difficult journey for the parents. At siya rin, mabait naman kasi itong batang ito, no? And then he went through that. Lately, nagpadala siya sa akin ng text. Sabi niya sa akin, I don't know if you remember, but the last time we talked was the time that I decided I'm giving up this thing. Na-struck ako sa sinabi niya na yung binanggit mo rin because I felt release when you did not judge me. That's right.
So, napakaganda sa atin na bilang mga mananampalataya na hindi yung, walang masama doon sa we make a stand. No? Mahalaga yon na black and white, ito yung mali. Tama. But the way we present it in such a way na maaakit sila doon sa stand mo na hindi mo sila ginajudge. Especially young people, once you make a judgment, they put a wall, they will not listen to you anymore. Meron nga po sinasabi na acceptance brings influence. Yes, actually, acceptance is love. Yes. Acceptance is love. Hindi yung magbago ka muna before. Sa church, wala namang magsabi, hindi ka na pwedeng umattend para kasi... Ganyan ang estado ng buhay mo. Oh, not unless it's a major issue of immorality, then we make a stand. Even the elders will have to make a stand. But otherwise, andun yung freedom na, eto ako, may mga mali, may mga pagkukulang, pero hindi ako tumitigil sa struggle ko to bring about the purpose of God in my life. Tatanong ko ngayon kasi si kuya ngayon ay si tatay na rin, in a sense. Ha? Because you're, especially lalaki ka. So, somehow, I don't know, did you have the pressure that eventually parang, ay nako, wala na si, how do you call him? Papa, Daddy? Dad. Naku, nawala na si Dad. Did it come to your mind na I might have to take a bigger responsibility? Ano po? Lagi po actually in my mind. Yun, like, kailangan ko, I need to take a greater responsibility. I need to get more involved kasi nga, wala na nga si Dad and sino pa ba yung makakatulong kay Ma? Okay. So you felt that, well, in a sense, it's a pressure, no? Na bata ka pa. When your dad died, how old were you? I was 18. So when medyo Dad died. ka na, no? Mature na siya doon. Pero at the same time, not necessarily ready for a bigger responsibility. So how did you take it na, okay, na meron kang mas malaking responsibility? Was it a pressure? Was it something else? What? Actually, wala po talagang ano eh. There was nothing I could do about it kasi before Dad died, there was this sense of yung hindi ko ma-explain pero it was a calm before the storm. Parang something big is about to happen but I don't know what. Parang kutob. Parang gano'n, parang kutob. Na something, you're not sure whether it's positive or negative? It was more on negative po. Okay. Kasi yung main, yung main concern ko actually, during kasi nung time na yun, nag-apply ako for university, for college. That was the start of your collegiate life? Yes. Oh. And natapos ko na yung entrance exam. Isang entrance exam nga lang yung pinagawa sa amin ni Ma at ni Pa sa akin. Okay. And ayun nga, yung parang it's either I pass that or I have to find another way. Okay. I really thought that I would fail. Ayun yung iniisip kong storm na mangyayari. But it turns out it was something much bigger. How did you take it? The early days when your dad is dead. You're close to your dad. Yes, Yeah, very. kasi nakita ko yun na they're very close. So what was the impact then of his death to your life? Ano Ayun. impact ng death ni dad mo sa'yo? Yung the biggest impact is some things will never be the same. Some things will never happen anymore. Yung tipong yung dati yung na-enjoy pagpunta sa may Carabao Park, ganun. Hindi. Ganon yung bonding niyo kasi talaga no? Or Lagi- manonood lang ng simpleng show sa TV. Okay. Tapos okay. ngayon wala na. So how did you adjust after that? Did you go through some difficult? A lot of difficult times. How did you manage it? It took a long time to process. Number one, during nung nasa hospital, it took a long time to process that I was not okay. And also, nung afterwards naman, yung parang I need to step up. I need to get better. I need to follow yung footsteps ng father ko. So there's a lot of pressure, no, at that point. Which was not imposed. It's not imposed. Yeah, but he felt that. He no? felt that. Yeah. At 18, he already felt that. So how did you, siguro mas maganda kung itanong sa'yo, how did you bring this before God? How did you pray about this at that point? And how did you express that feelings to the Lord? Ano mo? It was very raw, very angry emotion. Okay. Na like parang
bakit po ito nangyari sa amin. Mhm. Of course, kasi yung dating paniniwala, yung a younger me believe that, a miracle can happen. Yes. But in this case, this is the time when a miracle did not happen. Okay. Well, many miracles occurred during his time, life, nung nasa mga hospital last na days na siya. Nung mga no? last days na siya. Oo. Pero yung parang miracle na parang gagaling si dad, Oo. hindi yun nangyari. So in a sense, you were in a sense angry because you were disappointed by God. Yes. How did you deal with that later on? It's more on, kasi marami po kasi yung parang, for example, one of the reasons bakit hindi ko masyado nagugustuhan yung church dati is because they're gonna say, it's because God has this plan for you. Okay. I really hated that. Okay. I really hate that statement because parang kailangan pa talaga mamatay yung tatay ko para dito. Well, it's given naman din, but there is no comfort in those words for me, unlike for other people. For Okay. me, it just brings me more rage. Okay. And yun nga, parang even though it brings me more rage, during that time I was crying, I was mad. And then talagang pumupunta lang po ako sa simbahan. Yung tinatanong ko like, At Lord, least you what's still go to the church at that point. Okay. it's more on parang it's a sense of parang ito po, one-on-one tayo. Good. Okay. One-on-one po tayo, Lord. Kasi Okay. ito yung time talaga that I'm most vulnerable. Correct. And ayun, that entire time na nung kinakausap ko si Lord, there's this sense na parang hindi naman niya ako papabayaan. Okay. Yung kahit wala na si dad, pinaparamdam niya in many ways. For example, through the family, through what was happening in my life, that kahit wala yung father ko, I would still be able to go on what path he wants me to take. Yun nga lang, this path, wala lang talaga si dad. Okay. Go ahead. Wala lang si dad, meaning, it's more on yung parang, siguro nakuha ko nung mga one-on-one talks namin ni Lord is that He really values freedom in a sense that yung choices natin sa buhay, they have consequences. For dad, He made very bad choices sa kanyang diet and lifestyle, kaya mas nahirapan siya with his recovery. Yung okay. parang, it's that part yung naturo sa akin nung time na yun, during those turbulent times that bad things can have, yung parang, yes, I love you, but you have choices in your life. It's not because na gusto ko kayong i-punish or i-condemn, but it's because, it's because I give you the right to choose what you want to do. Okay. So at least nakita mo na may mga purposes. Pero ito ang tatanong ko sa'yo. How did the death of your father impacted your relationship with God? Did it bring you closer to God? Did it eventually, I'm talking about, after going through the process, did it bring you closer to God or did it, right now especially, ano ang bunga nung death ng experience mo na yun? Yung bunga siguro ng experience, it's, masasabi ko that some way it also made me closer to Him. It did not push me away when, in fact, it should have. It should have because, alam ko na, because after nung pagkamatay ng father ko, I was able to make many connections that became help, yung aided me in my growth with my relationship with God. So, maganda kasi, yung kanyang attitude is instead of, running away from God because he was angry, instead, siguro yung nakagandahan din na talagang yung orientation ng isang Christian family. Somehow, the children are given that option, kumbaga. Sa world kasi, minsan walang option, inuwan na lang tayo, di ba? Ganito na lang, o magrebelde. But in your case, at ang maganda ka sa kanya is talagang one-on-one. Yun parang, alam mo yun, hindi na Lord nagsabi siya, Lord, usap tayo. Kailan mag-usap tayo, alam mo yun. Which is a very good attitude. At dala-dala mo yan when you go through difficulties as right now. So every time you talk to God? During very difficult times,
Talagang ano po, one-on-one ko po talaga po si Lord. Okay. So, as a mom, how were you able to support him in... Si Nico kasi actually is the type that hanggat makakaya niyang kargahin, ayaw niyang mababurden kami ng dad niya. No, but at that But point, right wala at na. that Okay. point, nung wala na siya, parang your question is if I how did I support? Yes. It's more of a conversation sa amin. Parang I would often ask him, anong nararamdaman mo ngayon? Do you feel angry? Do you feel like punching somebody in the face? That's how raw I would ask him. Kasi if there's something that if there's something that we would want to encourage him is the sincerity of what's going on sa loob niya. Madalas ko itong sabihin na, yun nga, ayoko ng beauty queen answer. I would put up with all the ugliest in your hearts. Kasi di po ba yung sa Psalms nga na the way David has expressed himself. Parang gano'n na raw emotion, Lord. Kung galit ako sa'yo. Okay. So that's something I emulate in essence as a mom when it comes to Both to your daughter and yes, to Nico. for both Ishi and Nico. Magandang sa'yo kasi is, biro ko kanina is you're a very democratic mom. In a sense, you made yourself vulnerable for them to be more vulnerable. Very much. So, ang ganda nung, siguro as parents, we can look at this. Minsan kasi, may kakwentuhan nga ako the other day, sabi niya, nung humingi ako ng tawad sa tatay ko, sabi ko, may mga depresya rin yung tatay niya, as in malaking depresya. Sabi ko sa kanya, humingi rin ba ng tawad yung tatay mo? Sabi niya, hindi kasi tatay siya eh. See? The old school is, ano pa man nangyari, at minsan dala-dala natin to, kaya ang relationship hindi naaayos eh. Kagaya ko halimbawa, tatay ako, dahil tatay ako, mali ka, tama ako. Actually, there came a point sa aming buhay po that may mga moments kami. So if I'm the one, when I say wail, hindi po siya yung hu kind of, it's really wailing. Up to this point, may mga moments na nag-wail ako. Minsan si Ishi, she's not as accepted. But In the also presence of... yes. okay. So may moments pong ganon. So how is it connected sa pagiging vulnerable? Ibig sabihin, di ba po, narinig ko kasi din sa ibang mga who's lost their loved ones, especially their spouses. Parang kailangan ko maging malakas para sa mga anak ko. They can't see me being strong. But in the case of Nico and Ishi, when I have shown yung nasasaktan ako, may pinagdadaanan ako, they begin, the way I see it, they become more open. Yung vulnerability nila. In that environment, how did you grow? Did you benefit from that kind of environment with your mom, like being vulnerable to you, being open? Tsaka yung language, she would always try to draw out, no? Sabi nga, wag mo akong bigyan ng Miss Universe na sagot. Kumbaga, did that help you? Yes, it really did. In what way? In the ways na hindi na ako takot na yung kapag magkamali or kapag Okay. meron akong kailangan i-bring up sa mother ko na siya naman yung nagkamali. Tama. Yung nasasabi ko. Pero syempre, kapag sasabihin ko naman na mali si Ma, it's always with respect. Okay. Yung never crossing that boundary. Of Okay. like, kasi ano ganun, no? Well, that's better than climbing down, no? You climb down and that's it. Kasi O yung parang nagsasara ka Ayun na dahil nga, exactly. might as well not express Okay. it. Kasi So, napakahalaga talaga na yung kinreate mong vulnerability, nakita nila na, ang ganda nung sinabi mo sabi mo kasi, hindi ako natatakot magkamali. Totoo yun, ano? I was talking to a mom nga, sabi ko sa kanya, the problem is, okay, pinotektahan mo masyado yung anak mong lalaki. Paano kung wala ka na? Kaya sabi ko sa kanya, let him make a mistake. Yung sinabi mo ang risk. Parents or future parents, you cannot control and you cannot always protect your children. You have to let them live their life within boundaries. But at the same time, you need
to give them the chance to make mistake. Go ahead. Siguro po meron po gusto i-share po. In relation to that, meron po kasi po akong currently meron po akong girlfriend. Pero Lately, may girlfriend ka? Ngayon po. Okay, okay, Ngayon, in a relationship na po ngayon. Pero nung crush ko pa lang po tong girlfriend ko, Okay. meron po akong ginawa that normally itatago yan ng mga anak sa parents nila. Okay. Kasi nung araw na yon, for example, pinaalam ko lang nun sa mother ko, magmi-meeting lang kaming mga officers. Okay. Tapos, ayun lang. But something else happened. But something else happened. What happened was, naghanap ako ng kainuman na because I really like this person, The girl. the girl. Okay. I wanted to know her more. Okay. Through drinking. Because It's a socialization. Socialization. Okay. And yung parang iniisip ko, this is one of the opportunities na pwede sana. Okay. And then, napaalam ko naman din kay Ma that I might be drinking that day. Pero hindi ko sinabi kung with who or where. Okay. Pero, yun nga, alam ko naman that dapat babalik na ako. So, eto po yung nangyari. Turns out, yung kung saan sila nag-inuman, wala sa Los Baños, nasa Pansol pa. Malayo. Nasa Calamba. Okay. And then, yung paalam ko lang na babalik ako agad that night, hindi na ako bumalik, umabot na ako ng umaga. Okay. And then, dala-dala ko pa yung bagong sasakyan in a place na hindi alam ni mama and everything. Parang talagang I sneaked out. Okay. But then, yun nga, dahil nga yung parang I know my mother and yung parang alam ko that mas mahirap sa akin kapag hindi ko to binunyag. Because I really wanted to prosper yung kung ano man relationship. So long story short, what happened when you told her? Long story short, yung sinabi ko kay tawag doon, actually kagabi, the truth is, pumunta ako dito para makilala tong babaeng to. Okay. Ma was like, yung ina-expect ko parang magagalit siya or whatever. No, she was just dumbfounded. She was like, oh, talaga. Yung parang ina-expect ko na dapat pagalitan or anything, hindi. Oo. Okay. If I may add to Why what you said. did the question is why was that your reception instead of the typical mother who would get angry? oo. Because you were lied on. Yeah, kasi ang policy, even Benji was still alive, our policy is don't give us reason to doubt you. Instead of saying, you should tell the truth, kailangan sabihin mo ang totoo, kung hindi, malilintikan ka sa akin. Ang sa amin, ang ini-encourage namin sa amin, wag mo, it's better to speak it up than being caught. Correct. Parang because ang pagsisinungaling for us kasi with all you create doubts when you lie. And it's a capital So parang offense. bago ko pa malaman from Sinabi na other. niya. Yeah, there's always freedom So when you speak. how did you, in a sense, you need to still discipline. How did you discipline? Yun, kasi because of that awareness na wag mo akong bigyan ng reason to doubt you. Okay. Yun yung nagiging parang kanilang grounding, even for Ishi. Parang, sabi nga, sa amin kasi it's not about wrong or right, it's about making wise decisions. Okay. So parang don't give us reason to doubt you. So yung ganon, when there's hindi ko po ma-explain pero when you speak up what's true before being found Yeah. out, nandun yung freedom. I understand that, So no? they don't Because do it you would again. rather give the chance for him to be a person of integrity rather Yes. than lie down. Pero you still have to correct him on that. Meron naman po. So How- what how was the the- how- correction? how was you Because I corrected? forgot. Yung correction naman po nun is, syempre, ban po muna gumamit dun sa sasakyan. Number one, At least, okay. Hindi muna ako pwede sumama sa mga ganap po ng org po namin. But siya na yun And then- nag-impose. So Hindi ako. it was very clear na okay, nagkamali ka. And, but at the same time, thank you, umamin ka, di ba? Ano po, yung parang, ito yung, syempre, since I did something wrong, ito yung mga binigay sa akin na discipline ng mother ko. Restrictions. But yung at the flip side of that,
I am free na parang hindi ko na kailangan taguin na I'm Ah. actually talking to this person, Yeah. mga ganun. Ah. Yung mayroon akong freedom na there's this new part in my life, ganun. I see. I think it's just saying that I can be more honest with you. Maaring hindi mo magustuhan, but I'd rather tell you now rather than lie about it Yeah. or keep it from you. And because of that, yung parang now I have more liberty kapag halimbawa itong taong gusto ko nun, yung magpapaalam lang ako kay meron kaming, Wala pupunta na. kami dito, Ah, ah. hindi siya as parang, Police. yung parang as on alert, as drawn back. Walang sa red akin. flag. Parang Wala ano siyang po, red flag kapag Yeah. nagpapaalam ako. Okay, okay. Parang- Parang syempre mayroon pa rin boundaries, pero ano na siya, hindi na siya, she's not gonna be, parang magiging wrong impression na sa kanya kapag magpapaalam ako. That's very good kasi kumbaga nandoon yung trust issue na re-resolve lagi, Yung bang I know I can trust him more, and also you're saying to your mom, now I can trust you more. I don't have to lie to you anymore, right? and also para po kasing yung kind of discipline that we have implanted sa kanila or imposed on them is the more you speak the truth, the longer the chain. So ibig sabihin, may freedom, the more that mas mahaba, mas marami kang The magagawa. more Mas maraming opportunities Oo. for you or us to trust explore. you. Oo, unlike kapag kagaya kanina yung kinuwento niya. So kunyari, kung 20 meters yung ngayon, 10 meters. Okay, Parang okay, ganun okay. po yung Ang ganda ng pinag-uusapan namin dito kasi it's about relationship. And by the way, in any family, for that matter, the success lies on what they call this, being able to trust one another. Yes. Actually, ang trust issues, kay Lord, nag-umpisa na kaagad Pero maganda sa inyo kasi you make it, you took the risk, I'd like to use that word. No? You took the risk of trusting your kids, giving them the right environment by which they have the freedom to be what they are at kahit na may mali, tanggap mo pero there's always that discipline na alam mo yon pero hindi yung sigaw, mura, walang ganun. But there's shouting moments. Oo, pero Drama alam mo yun, moments. pero hindi yung hurting words to the point na nagko-condemn because before that was the case of many families. Yeah. Yun na nga, balik tayo dun sa nanay ako. So may karapatan akong murahin ka, may karapatan akong, thank God, no, dun sa Christian teaching natin na sabi nga, ang sabi doon, season your words with salt, di ba? So, bigyan mo naman ng lasa. And I can see that happening in your families. You're growing up to be a really mature guy. Now, how does it help you now in making your choices in life? Would you always consider their side or alam mo yun? Yung I value po yung advice po ng mother ko. Yung when it comes to important decisions sa life ko, madalas kinoconsult ko si Marcos. What happens if you don't agree with one another? When we don't agree Let's say meron kang kinonsult, ma'am, ganito sabi niya, no. How do you handle, how do you resolve that? It's a lengthy discussion pero talagang mataas po yung parang iniintindi ko yung kung bakit siya against it. Okay. Yung from the perspective, okay. Tapos I would make my decision syempre after a lengthy talk din with God before doing my decision. You said talking with God? Uh, So, do you talk to your mom first or do you talk to your God or how do you handle the priorities kumbaga? ano po muna. Syempre, first of all, unahin ko po muna si Lord. Okay. Yung one-on-one talk nga po lagi muna when it's important and difficult decisions. And then kasi the reason why I consult my mother, it's because hindi ko na alam yung gagawin ko. It's something that's out of my yung Parang my jo- mind. Yung hindi na siya something that kaya kong ma-solve by my own. Okay. Tsaka nakikita ko doon, hindi lang yun Nakita ko yung respeto mo sa nanay mo Na kung wala kang respeto sa magulang mo, hindi mo nahingin advice niya I think you're a smart guy. Nakita ko naman the way you express yourself. And yet, you would always consider the other side. You would look at the other side. And that's maturity. No, that's maturity. So mahalaga yun sa isang kagaya mo na
diyan ka mag-grow, diyan ka And mag-mature. malaking factor na nga din po nun is yung katulad nga po sinabi ni Ma that she also expresses her vulnerability. Okay. So it's not more on parang yung tingin ko na sa mother ko, it's not a type of authoritative lang, but ayun nga, a person who has gone through this path of life Okay. further than me. Parang she's just like me, pero na-experience na niya. Oo. Actually, yun na nga, mahalagang nakita mo rin na, okay, marami akong alam, matalino ako. At ngayon, actually, yan na nagiging problema sa family relationship. Ang mga bata ngayon, dami ng alam. Especially, andyan na lahat no? But forgetting that they don't have the experience yet. But in your case, ando na yung respeto sa magulang mo na, honor your father and your mother. Minsan akala honor your mother and your father is, nakapagbigay ako ng pera sa'yo, binibigyan kita ng sustento. No, it's more than that. And in your case, kahit di ka makapagbigay ng 1,000,000 sa nanay mo, yung bang the fact na nire-respeto mo siya, at saka yung, baka makalimutan ko ino-honor mo yung authority niya. Mahalaga yon. Mahalaga yon. Minsan sa buhay ng mga Kristiyano, ay tinutulungan ko naman nagbibigay naman ako Pero kung makapagsalita sa magulang, para bang dahil may trabaho ka na, merong malakas na ang boses mo, kung tratuhin mo yung magulang mo, iba na. And that's really very sad. And I hope some people who are listening are watching us, learn, especially young families, sa mga Christian young families, na this is the Christian way. This is the best way to handle conflict. Not the shouting, not the angry words, not looking at yourself as tama kasi ako nanay, ako sa tatay. At this time in our generation, it won't work. Okay, go ahead. Pero din po, there's that perspective nga din po that yung ako yung nanay, ako yung tatay, that it still needs there's that essence that kailangan pa rin yun ma-apply, not for the sense of dahil lang tama sila. Hindi lang imposing. Hindi lang imposing. Okay. Tama yung sinasabi mo. Kailangan pa rin ng boundaries, sinasabi nga natin. No? Ako nga minsan, binarkada ko yung mga anak ko. Minsan tinutulak na ako. Sabi ko, tatay niyo pa rin ako. Di ba? So, nandoon yung authority na nire-recognize mo. Pero in a very, very, ano bang tamang term doon na values mo yun na hindi ko re-rebeldehan ng taong ito. Part na ng pagkatao mo na no matter what happens, kahit na ano pang, ando na yung respeto, hindi na mawawala, nanay ko pa rin siya. Yun naman ang maganda doon. Actually, may joke kami dyan Ano yun? So, kunyari, pagka, lumalagpas sa boundaries, alam nila, off with your heads. Okay. Alam nila yun, off with your heads. Ako, ang sarap ng kwentuhan, kaya lang kailangan tayo kailangan kumanta yung nanay. Ang ganda yung kakantahin mo, puring kita. Siguro po itong kantang to, if give you it's a very common song, pero kasi doon mo makikita that in all your stages na pagdadaanan mo sa buhay mo, ang pagmamahal at provision and presence and loving kindness ni Lord, Andyan. hindi nagkukulang. Ayan, so here's a song from Sister Farah. Pupurihin kita na buong puso ko, na buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. Huwag
kay buti mo, Jesus. Dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Salamat, Sister Farah, for that beautiful song. Dako muna tayo sa mga happy birthday to you. April 26, 2025, happy birthday to Brother Gio Pugay. Inaanak ko sa kasal yan. Sister Emilia Camacho from Bulacan. Sister Virgie Samante. Hi, happy birthday, Inday. Sister Mercy Puno, Brother Angelo Palma, and Sister Len Molino. Happy birthday! Let's greet them happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy Len. birthday! Ayan. Enjoy your day. We're having po, an yeah. animated conversation here, no? At nakakatuwa kasi they're so honest and they're so, yung ginagamit natin, vulnerable kanina. pa. Vulnerable. The word is Yung- vulnerable. Kasi that makes a healthy relationship talaga. Without vulnerability, pag may wall ka, wala na. Hindi ka na makaka-communicate because you already put a wall. And it's sometimes difficult kasi you are subject to be, abused or even misunderstood. But you still have... Sometimes it's difficult to love somebody na hindi, like for me and Nico, I don't think the kind of love that we have for each other would not be as it is right now if we're not vulnerable. Kaya Mahirap nga. mahalin Kaya sila nga. pag hindi ako vulnerable and sila ganun din Yes. sa... Tanong, kuya, how do you help naman si ate? Si Ay, mga Bunso, ate kuya, ate. Si Bunso, Si Ishi. si Ishi na, kasi she was already there. How old was Ishi then? She was 6. She was 6. So, were you able to somehow support Ishi in the process, in the journey? Ano po, kasi si Dad as a person, he's a very silly person. Talaga. So, silly. So, like, he's a funny funny, person. silly. Opo, tipong Very funny. binubuli po ako gamit po yung kanyang puppet na unan. Ah, His okay. name is Parang- Stinky. That's one thing I noticed about him. Okay. Yung kung sasabihin parang stern, lagi he's like yung So how did you help Ishi in the journeys? ano po, yung the one of the ways is, ayun nga, doing what my father did to me onto her. May pillow kasi. Parang kung gano'n man ka-silly or gano'n ka fun my dad was to me, I try to bring that to my sister. So you were playful with her. Yes. In a sense that helped her somehow na makarecover agad. Kasi nga parang ikaw na naging tatay, kumbaga, hindi ba? Parang siya yung naging father image in a certain degree because definitely something was lost and he needs somehow na merong parang hindi naman replacement, no? Kundi somehow an authority that would stand in even temporarily A stand-in, yes. for her. O sige, let's explore more on Nico. Nico, can you share with us your if you can, no? One of your failures na sabi mo, ay, talagang disappointed ako dun sa nangyaring a personal failure na. Can you share that? Ano po siya? Ito po, matagal po ako sa college. Gano'ng katagal? Like,
For 4-year course po siya ngayon, 6 years na po ngayon po dito. Okay, sige. So, how did you look at it? Siyempre, kahit sino naman na, ay, nako, ganito, ano? Opo. Oh, so, how did you look at it? Ano perspective mo dito? Ano po siya, of course, ito po kasi po yung story po dyan. There's this one subject. Itong one subject na to is keeping me from pursuing thesis. Parang kailangan mo muna mapasa tong subject na to bago ka mag-thesis. So, siguro tinik ko yung subject na yon around 6 times. Okay. And So, yung 6 single times- subject lang, ha? Oh, isang Okay. single subject po na yun. And yung 6 times po na yun, or siguro 5 to 6 times na yun. And yung single subject po na yun, isang semester po siyang tinitake. Okay. Tapos, ayun ho. So if I feel that subject, uulit na naman ako. Tapos, maproprolong yung stay ko sa college dahil po doon. And I had Okay. to fail that subject 6 times. So, Pero, how did you feel about this? You know, it's not hindi ito first failure, hindi ito second failure. Parang Ano po? kung sa atin pa, count of 3, you're out, no? Mm-hmm. So, it's difficult, especially for young. How did you handle it? ano po siya? Of course, ano siya? It was disappointing and frustrating kasi every take, laging may kulang. Laging kulang sa foundations, laging kulang sa pag-memorize, laging kulang sa pag-solve. So, what did you learn? What from all I this? learned is, just keep on going at it without being afraid to fail na gusto mo siyang mapasa, gusto mo siyang maintindihan. Gusto mo siyang yung parang you want to do this excellently at makakalagpas ka lang sa hurdle na to kapag kaya mo na siya. So yung failure sa iyo is naging motivating factor pa na, okay, I did not make it. Maybe there's something that I have to learn. Opo. And it's very frustrating to see that part again and again. There's something I need to learn again. Uulit Okay. na naman ng isang kalahating taon. Okay. There's something you need to learn. Again, ulit na naman isa pang kalahating taon. You have to. Tapos parang until nitong last take ko lang, yung kaya ngayon po ako nagtitesis, yung parang ganun pa rin yung kala nyo po na kapag naka-6 na beses ka na sa isang subject, master mo na, yung hindi ka na magpa-finals. Oh, Pero nag-finals po ako. Hindi nga lang po finals, removals. So bumagsak po ako sa finals. okay. So dun po sa removals na yun, parang on a close thread na naman na mag-fail ako sa subject na yun. But what happened was, nag-stack lahat ng learnings ko nun. And to the point na yung kailangan ko lang mapasa is around 21 points. Nakuha ko pa mga around 29. Because you to did not 30. give up. I did not give up. Did the Lord have anything to do with that? Yes. What did the Lord tell you during those failures? Yung number 1, before that, yung una kong failure, sinabi sa akin ni Lord, "Nak, gusto mo ba pumasa dito nang Okay. hindi mo siya naiintindihan?" Yes. Sabi ko, hindi, Lord. Kasi yung mga kaibigan ko po nun, papakopyahin nila ako nun kasi online. I Okay. could have passed. Okay. But I could no longer go through that kind of mindset na hindi ko to alam, kailan ko na naman to aralin. Yung parang ayoko na pumasa lang ako for the sake na pumasa. Gusto ko siya matutunan, ma-master. And then the second failure, what did the Lord tell you? During the second failure, I'm really sinabi, curious. practice pa pa more? Kulang. Yung maraming, pero isa sa mga sinasabi sa akin lagi ni Lord, "Nak, medyo mayabang ka." Talaga? Opo. Kasi yung ginagawa ko noon is parang, okay na ako dito. Parang kaya ko na to, kaya to masagutan. Pero yung mga kaklase ko, they go more. Like, nagtatry pa sila ng iba pa mga sample problem. Parang, Nag-extra mile sila. extra kumbaga. mile sila Okay. and they were able to pass. Parang yung sa akin is, inaano sa akin ni Lord yung hubris na, "Nak, you need to put more effort in if So you you- really want to pass this." So you put in more effort. Then That's- you put in more effort. Pero kulang pa Failure rin. number 3, what happened? Ganun Gusto po. ko yung progression. Yung in number 3, parang, okay, alam ko, nag-practice ka na ng effort.
Pero meron pa kasi dahil pumasa ka lang dun sa dati mong subject, nang napasa mo lang for the sake na mapasa, hindi mo siya maintindihan. So you need to restudy it. Okay. Sabi ko, Lord, ang hirap naman nan. Okay. Parang nandito na ako, kailan ko pa ba yan gawin? Okay. Eh, sabi na rin sa akin, anong gagawin? Failure Have number to do 5. What Failure- happened? Failure number 5, parang malapit na. Pero, ganun pa rin May kulang failure ka pa number- rin yeah, sa yeah. kulang ka pa rin sa pagpa-practice. Alam ko gets mo na talaga yung basic. Pero paano kung hindi basic yung binigay sa'yo na tanong? May failure number 6 pa ba? meron. Okay. Ay, ano na po, ayun na po yung failure Ay, yung number 5. nakapasa ka na. Tapos, ayun na po yung doon sa bridge, parang dahil doon, parang kinover ko na yung mga parts na yung talagang pinalakas ko po yung mga parts na weak ko. Tapos doon pa po sa last part ng exam, sinabi, pumasa na ako noon. Pero meron din sinasabi ulit si Lord, na, di ba yung kaya mo to inuulit-ulit kasi gusto mo siyang mapasa dahil naintindihan mo na siya. Bakit dito sa number na to, hahayaan mo na lang siya? Kasi hindi ko siya nasagutan ng maayos. Okay. Yung mali daw siya, sabi ng professor. Di, ginawa ko, kung yung iba, pasado na, aalis na sila sa room. Pero tinanong ko talaga sa professor ko, Sir, bakit po kaya ganito? Okay. Sir, di ba kapag sinolve ko siya, ganito talaga nangyari. Ito po yung pagtingin po dito. Tapos, nung tinignan ng professor ko, nalaman na niya, ay mali pala yung nandun sa solution. Mali yung professor pa yung nagkamali. So lumabas na yung professor ng mali. Opo. Yung questioning niya. Yes. Yung dun po yung pag-solve niya mali, kasi yung problem niya at yung problem ko, iba na yung yung parang context. okay. Parang kinorek. So, parang nangyari dun sa last ko po na yun, nakorek ko pa yung professor ko. Sabi ko, wow, Lord. Opo, talagang masteral ka. Oo, na yung professor ko pa PhD pa nga yun. eh. Hindi ba? Yung Ikaw na nakorek ko nagturo pa sa ho professor. dito. Nakakatuwa. Kaya, I hope you don't mind na inisa-isa ko. Kasi, very interesting that in all those failures, the first thing you did was to talk to God. You were in conversation with the Lord. Yes. See? At saka pa nakita ko, ikaw ang batang may integridad kasi pwede mo talagang kopyahin, pasado ka na. Pero you won't be a good one, a good civil engineer. Baka bumagsak yung mga building na itayo mo kasi hindi mo, ito true yan, di ba? Pagka yung out of cheating lang. So yung integrity mo, ando na built in na no? And we thank your dad also for that. I'm sure he has contributed a lot. So napakaganda na failures are not really failures, not unless you treat them as failures. They're characters in training. Oo. Tsaka, these are, rather, look at them as opportunities. No? Yan ang nakita ko sa iyo. Tinignan mo to as opportunity na, saan pa ako lalago? Ano ba mali ko dito? Even in life kasi, it's the same thing. No? Pero ano po talaga, kahit po ganun po yung perspective na sana wala lang, it's still very frustrating. Oo, that's human. Don't worry. That's normal. Ngayon, Yes, that's true. how are you applying that? Because you have unfulfilled expectations na hindi natatanggap. You have disappointment. How do you apply that sa mga situations? Since yung unlocking lesson yung 5 failures or even 6 failures, no? So in your personal life, paano na-apekto yung perspective mo sa mga failures na ito? Ano nakita mo? Parang nakikita ko po yung opportunity that there is always something better that I could do. There is, parang there is always an improvement na basta lang hindi ka susuko. Tama. So you always aspire for excellence. And Yes. by the way, that should be the characteristic of every Christian. We always, because it's coming from God, it's something that God performs in our life. And because you did not give up, God was continuously performing in your life, no? At saka yung excellence is para po kasi it's not only found in winning eh. Excellence can also be found in failures as Yes. demonstrated How na true. po doon You sa know what? pinagdaanan. Excellence we're talking, ninyo. excellence of character. Yes. Minsan, kailangan lang, by hook or by crook, kailangan magawa Kasi ko to, makapasa ako. Marami po kasi these days talagang, which I'm very protective in that sense, na
ngayon napakadaling kumuha ng A100. Ang nami-miss out ng marami, and that's where I am very much strong sa kanila, is how do they handle failure? Because it will happen. The Yes, question yes, is yes. how, and how does God play into the picture when it comes to failure? And I think it was very clear to him that God always takes priority, and even before mom, it's God first. Yes. Yan ang nakita ko sa'yo. No? Tsaka let's go back. I want to explore that na. Yung excellence sa'yo is, it's no longer na ito ang grade ko, ito passing grade na, o pumasa ako sa board exam. It's not that anymore. All those life experiences brought you an excellent character. Minsan, kahit mga magulang, minsan mga magulang, ba't mababa ang grade mo? Bakit? Without really looking, baka may ibang areas yung anak mo na pwede mo siyang tulungan, maliban dun sa grades. Yes. Yun ang nagiging problema. We give so much emphasis on academics na nakakalimutan natin. Education is more about character building more than Exactly. anything else. Exactly. No? Salamat na lang may Biblia. Tama. Salamat na lang may iglesia na patuloy na nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Na darating ang araw, your mom won't be there anymore, but if you're able to, she was able to imbibe all these values, kahit na may tran na dadaan sa harapan mo, sasabihin mo, tumigil ka. Exactly. Because of the character na that has been built in bunga nga ng relationship. So, ganun o kahalaga yung relationship sa pamilya. No? Marami tayong nakitang factors. No? Yung trust, yung vulnerability, yung ano yung mas mahalaga, respect. Hindi na tayo kailangan mag-seminar eh. Ito na yung actual performance of those values. Tanong, how do you see yourself, sabihin natin, 5 years from now, as a person? Para interview. Pero hindi job interview to. Hindi job interview. Job interview ba? Usually, that's what Ay, we hindi ko alam. ask when you go into a job. Matagal na akong hindi na-interview sa job. How do you see yourself as a person, as a contributing person, first and foremost siguro, in the community, in the family of God, in generic, not only in conflict, but you as a Christian, how do you see yourselves contributing to our mission to bring Christ to other people? Or are you doing it right now somehow in some ways? Ano naman po, through, hindi ko masasabi po that hopefully yung mga sinishare ko can contribute to other fellow followers. How do you share nga pala? How do you share Jesus Christ to other people? Ano lang po, hindi po ako yung masasabihin po through this verse or something. Oo. You need not to. More on embodying or showing yung mga characteristics po ni Lord. Hindi, like for example, you see one of your friends na, medyo malabo yung ginagawa o may liko. How are you able to help them to address that na, ay, bro, mukhang mali yan. How do you do that? Or do you do that? With all honesty po, wala pa po akong situation na ganun na kailangan ko po i-correct po yung mga kaibigan ko po. Yung when it comes to it, yung siguro onting correction na ito yung kailangan natin gawin for the right reasons. Okay. But yung in terms of character, yung I can say that I was blessed that yung mga kaibigan ko so far, hindi po sila po naging ganun po. So it's not an experience that I currently have. So you have the right friends, kumbaga. Sort of. Yung napansin ko po. Oo. Given a single word, how do you describe Nico in one word? Check. Pag sinabing si Nico, si Nico yan. Hindi dahil magyayabang ka. Hindi, I want you to see yourself as okay. Why? Alam mo, hinihintay ko, ako, masipag ako. Hindi, sabi, mischievous. Tatay na tatay ka nga. Anyway, explain to us, what do you mean? You're now 25. 25.
29. 25. Ay, sorry, 25. 10 Okay. years old. Okay. Ito 20, po yung 5 years from now. oo, 25. Pero, you said you're mischievous. Tell us about it. Opo, mischievous po. Why? Ano din po kasi yung parang given these things, yung mga expectations, yung mga what I have, responsibilities, yung it's not a boundary for me to lose yung fun, kung sasabihin ba. Yung parang pwede pa rin maging daring. I would still express myself. Yung, syempre with the people close to me, hindi naman lagi, kasi laging may tamang place. Pero yun nga, yung parang what if I did this? Yung, Can I make a conclusion that you're a person who don't really take yourself seriously in the right way? Kasi some people, pag mali na naman, nag-fail na. But you said mischievous. So there's a perspective there na you don't take yourself too seriously na kailangan na magalit ka na, o magseryoso ka na, o mainis ka na. Sige nga, tell us more about that. ano po, for example, yan nga po yung yung ilang beses ko tinake yung subject. Okay. Yung parang in other times, I would still beat myself over. Bakit kasi kailangan ko na talaga i-diretso to. Pero sinasabi ko, but I can still spare some time to do some other stuff. Okay. Yung parang, yung it's, May naisisingit parang pa kasi siya. dati po kasi yung sasabihin, if you were to ask me this questions a couple of years ago, I would say that, if I were to describe myself before, it's self-loathing. Self-loathing? Self-loathing. Before. Self-loathing siya Self-loathing. before. Oo. I really did not like myself. Okay. Now, So, I would say mischievous. what happened? Because what happened was, I came into terms that parang hindi naman ako laging yung upright na ni. Well, syempre yung upright na ni, pero parang yung that other side of me, it's also me. Yung I'm also human. Parang I can still make mistakes. So you have accepted yourself with all your limitations. So Yes. hindi yung kailangan magbago na ako, gano'n. You Siyempre, give meron- yourself a space also. Opo, pero Oo. meron pa rin yung parang kailangan ko magbago dito sa aspect na to, hindi Oo. ako uusad. Oo. But tanggap ko pa rin yung sarili ko that minsan ito yung gusto ko gawin. Oo. Kaya ang maganda sinasabi mo kasi is, una nga, when we say you don't take yourself seriously, na hindi kailangan na kung Maging ma-frustrate, ma-disappoint, and give up just because these things fail. Because there are other possibilities. I've been teaching that sa prayer meeting. Sabi ko sa kanila, a Christian is someone who is not problem-focused. Rather, he is focused on possibilities. That's correct. So instead of, focusing on my failure, mali-mali ako doon, teka, okay, out of this failure, what else can I do? Because the failure is there. I cannot do anything about it. And anyway, it's something that I have to deal with. No, but I can look at other possibilities. At isang possibilities nga is, sa Christian perspective, bakit pinahintulot ni Lord to? At yun ang kausap niya si Lord kasi, so hindi niya kinakausap yung sarili niya, sinisisi niya, kundi kinakausap niya ang Diyos. And that's when he really learned that kind of perspective na, okay, I shouldn't take myself too seriously to the point na blaming myself or getting angry or be guilty. But in a sense is, there must be some reasons why God... So I look at the possibilities. Yun yung sinasabi niya. And I think it's very important po kasi kapag ka nailagay mo sa mga anak mo yung strong awareness that someone who loves you so much has your back. That's God. Yes. That's God. That no matter what, sabi nga niya, He will always be there. And I think you have come to that realization na God will never quit on you. Kolokoy ka, you're still young, you still go through the process, pero kilala mo ang Diyos. He has a very strong awareness. Pero yun nga po, minsan nakakahiyanid din po kay Lord, kaya kailangan din ayusin.
Oo, ka mag-alala. Marami pang aayusin sa'yo. I guess the Sa amin nga, relationship- marami pang inaayos sa'yo pa. Yung parang kasi ganun ka-casual kasi yung kanyang pakikipag-ugnayan Ang kay ganda. Lord, eh. Ang na ganda. parang, nga Lord, jahin naman eh. Di ba? Parang Kasi yung, ganon. that's our Father. Tapos Yung na. mga timtimang birhen. And there's na no term. relationship there. Yeah. But you have a relationship because you come as you are. Yes. You come as you are before God. Na assured ka sa pag-ibig niya. Kaya, okay, here I am and this is the things I want to And say. doon po papasok yung vulnerability. Parang kasi sa amin kailangan magsimula yung pagiging vulnerable because for them to become vulnerable kay Lord. And not only to the Lord, to other people. And yes, other Especially people. now, as we're having this conversation. And- Without you being assured, you will not be vulnerable. You will not talk about your failures. See? You were saying something else? It goes with that din po kasi that because you're vulnerable, you really get to understand kung ano ba talaga yung nangyayari, what's going in your heart, Exactly. kung anong pwede mong gawin. Hindi ka denial king. Yes, and totoo. Inaamin Sa mo na, sarili. okay. You look at things in a balanced perspective. Okay, sabi mo nga, mali pa rin ako. You see that. But you see the beauty of your relationship with God na ang security ko, stability ko andito sa relasyon ko sa Diyos Okay, ako hindi ako stable, marami pa akong pinagdadaanan, bata pa ako, and you admit that. But the good thing is, merong isang bahagi ng buhay mo na secure ka, and that is your relationship with God. Beautiful. Anyway, the last thing I'd like you to do, which I always ask young people to do, advice to young people. What's the best advice you can give to people your age or younger? The best advice that I could give to people my age, siguro accept yourself, parang dali lang, no? Accept yourself and also learn to accept yung mga authoritative figures nyo sa mundo that they're also human. They're there for you and they're also human. Oh, that's beautiful. Mm. That's beautiful. Yung una, sabi mo nga before you were loathsome to yourself. Sinabi yung loathsome, galit ka sa sarili mo, ayaw mo na sarili mo. No? Pero he came to that point wherein because of the things that he experienced within the Christian realm, the church, the family, unti-unti nagkaroon ka ng realization. Tapos ano yung pangalawang sinabi mong advice sa mga bata? Ano po? Yung i-accept nyo po yung mga Authorities. authorities. This is very important. If we are to grow, first of all, we need to accept and recognize the authority of God over our lives. Siguro pala hindi po accept yung word, but Acknowledge? hindi po accept yung word. Value. Okay. That's better. Value. That's better. Value yung hindi naman input. Ayun na lang, mas maganda. Value the input of the people who love you. Okay. Pero gusto ko yung alam mo yung sinabi mong authority. Because many people do not recognize the authority of God over their lives. If you cannot accept the authority of God over your lives, you will not accept the authority of other people. I know that. I've been there. Hindi ko tinatanggap ang authority ng Diyos. Kaya rebelde ako. Kahit sa lahat ng tao, wala akong pakialam. But when I realized that there is God who is really in control of my life and who has whether I accept it or not, He has that absolute authority over my life, that's the time when things change. Not only the situation, but because things change inside of me when I recognize that God is my authority at lahat ng authorities na nandyan ay siya ang naglagay, that's when things really start to change for good. Parang they have a role in your life. Not only a or role. purpose. Actually, they are a part of your growth and your life, especially your relationship with God. Without the authority without God's authority being recognized in our lives, you'll go nowhere. And we've seen that, no? Ako, kulang sana 2 oras, no? Kasi ngayon kakanta pa si Brother Nico, as high as the sky is above the earth. Ayan, tama-tama. So great is His love. Okay, go. As high as the sky is above the earth, so great is His love
for those who have reverence for Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. Praise the Lord, my soul. All my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. And do not forget how kind He is. And do not forget how kind it is. Final words, ang dami naming pinag-usapan. Kumbaga, busog na busog ako. But the thing that really struck me is to acknowledge, recognize, and to value the authority of God, which has also delegated to the parents, to the officials, to the people who has authority over us. And only when we recognize the authority which came from God, when we do that, we honor God first and foremost. Every time you show respect to your mom, you're honoring God. Every time you respect other authorities in your life, you're honoring God because it was God who put them there. And that is the key. That is the key towards a life na John 10:10, buhay na ganap at kasiyasiya. Nainggit ako sa iyo kasi at 29, hindi ako ganyan. 25. Pasensya na. 10 years Matanda na. Oh, Sorry. pasensya na. Naintindihan na nila yung senior moment ko. Anyway, magpapaalam na kami. Ay, naku, sana marami pang oras. Anyway, isang araw babalik ulit itong mag-ina at we'll be talking more about it. So we'll now have the final song. Magpasalamat tayo kay Jesus. Pasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. One more time. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Mahal tayong lahat ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. See you again next Saturday. See you again. Bye-bye. Bye-bye, everyone there. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the